Araw sa inyo mga kapatid, purihin ng Diyos at muli tayo magbulay-bulay ng kanyang salita. Sa Hebrews chapter 13 verse 7 ay sinasabi ganito, alalahanin ninyo ang mga dating namumuno sa inyo, ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano siya namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Pinagpala na tayo ng salita ng Diyos sa araw na ito. At ang talatang ito ay maraming pwedeng maging topic. Ito ay tungkol sa pag-alala natin sa mga leader o sa mga pastor o sa mga tinawag ng Diyos na dapat natin silang alalahanin. Pero nais kong talakayin sa inyo ay yung tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. So maging katulad tayo ni Kristo. Pwede rin po yung ating title na yon. Pero dito po ay nais ko pong talakayin natin yung sinasabi din sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1 na sinasabi, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. So sabi nga ni Apostol Pablo, imitate me as imitate Christ. So yan po ang gusto kong bigyan ng tuon ng pansin sa bawat isa sa atin. Pag minsan ang isang Kristiyano ay nagkakamali, sinasabi ng mga tao na Kristiyano ka pa naman. So nakakalungkot. Pag naman na nagkakamali ang ibang reliyon, di naman binabanggit nila kung ano. So sa atin, bilang mga mananampalataya, laging sangkot ang ating Panginoon at laging sinasabi, Kristiyano ka pa naman. So ibig sabihin, sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya, mataas ang expectation sa bawat naglilingkod o na kay Kristo. Kaya nga, paano ba tayo magiging katulad ni Kristo? Number 1 ay yung sinasabi ni Kristo na sa Matthew chapter 22, 37 to 39. Ang sabi ay ganito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. So dito mapapansin natin, mga kapatid, na ito yung unang utos na ito yung bagong utos na sinasabi ng Panginoon na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Sa Matthew chapter 20, sabi pong ganyan ay ito ang pinakamahalagang utos. Verse 39, ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. So ito po yung pwede nating maging gabay para po tayo ay maging kawangis ni Kristo. Katulad ng ating Panginoon, Ama, Panginoong Hesus, kung paano niya inibig ang Ama nung siya ay nandito pa sa lupa, ang Panginoong Jesucristo, ay sinunod niya. Yun ang paraan niya kung paano niya sundin. Naalala natin, nung ang Panginoon ay nanalangin sa Gethsemane, at nung siya nanalangin ay ipinakita sa kanya kung ano yung mangyayari. Pero sa kanyang sarili ay mahihirapan siya. Ngunit sabi niya, Ama, kalooban mo ang mangyari, hindi ang aking kalooban. So hanggang saan ba tayo susunod sa ating Panginoon? Sa ating Diyos? Hanggang saan? Kaya ba natin ang anumang bagay na hinihiling sa atin ng Panginoon? Kaya ba natin itong ibigay? So, tularan natin ang ating Panginoon, maging ang kanyang buhay ay binigay para sa kanya, para sa pagsunod sa ating Ama. So, ikalawa, sabi nga dito ay, sabing gano'n ay, sa talatang ito ay, ibigin mo ang Diyos ng buong, Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Sa buong katauhan mo, dapat ang Diyos ang ating minamahal o iniibig. Siyempre, bakit ba sinabi ay Diyos muna bago ang kapwa? Kasi mahirap ibigin ang kapwa. Kaya may ibig mo lang ang ating kapwa kung ikaw ay nagmamahal
ng tunay sa Diyos. So, yes, yung iba natulong, mabuti yon, pero yun ba talaga ay totoong mayroong pag-ibig? O yung iba naman ay tumutulong dahil mayroong kapalit? So, ang mahalaga dito ay magagawa natin yung isang mahalagang bagay na sinasabi ng Panginoon na pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. So, ito'y mayroong isang halimbawa ito eh. Yung halimbawa nito ay yung The Good Samaritan. Kung ano ang mayroon siya, hindi naman niya kilala yung tao, pero dahil sa siya ay nahabag doon sa tao na yon, tinulungan niya maging ang kanyang ari-arian, maging ang kanyang salapi ay tinulong niya sa isang taong hindi niya kilala. So marahil ito yung mga simpleng paraan na pwede tayong makatulong sa ating kapwa. Ito man ay kasamahan natin sa pananampalataya o hindi, ngunit may mga tao na nangangailangan, marahil kailangan din natin silang tulungan. Bakit? Upang makita ang liwanag ni Kristo sa ating buhay at marami ding magpasalamat sa Diyos kung papaano makita sa atin kung sino si Kristo sa buhay natin. So, ang pag-ibig ng mananampalataya para sa Diyos ay nag-uudyok ng bumapatnubay sa kanyang pag-ibig para sa kapwa. Kaya nga ang sabi doon sa 1 John chapter 4 verse 20, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napuput naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikilala hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos nang hindi niya nakikita? So, lalo-lalo na pag inibig mo ang Diyos na hindi nakikita, lalo mong ibigin ang iyong kapwa. Kung dito ay sinabi naman ni John na ibigin mo ang iyong kapwa, ito'y isang paraan naman ng pagpapakita sa pag-ibig sa ating Diyos. So kaya nga sa 1 John chapter 4 verse 21, ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. So dito naman hindi pwedeng paghiwalayin ang dalawa. Kung umiibig ka sa Diyos, dapat ding umibig tayo sa ating mga kapatid. So marahil kapatid sa Ama. So ito yung sinasabi ko po kanina na unang ibigin natin ang Diyos at may ibig natin ang ating kapwa kung iniibig natin ang ating Ama. Okay? So, paano pa natin, ano pang paraan? Kanina ay ang paraan kung paano tayo maging katulad ni Kristo ay yung pag-ibig natin sa Diyos at sa ating kapwa. Ngayon naman ay sa anong paraan pa pwede tayong maipamalas natin na tayo kawangis ng Diyos. Pwede po yung pagpapahayag ng kanyang pagpapahalaga o pagpapahalaga kung paano si Kristo nagpahalaga para sa Ama. Ito yung kanyang ipinakita. So yung isang bagay, yung kalawalhatian ng Diyos. So, kaya nga sabi sa Matthew chapter 6 verse 9, ganito kayo mananalangin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Yung kaluwalhatian ng ating Panginoon. So, ito yung kailangan natin, magbigay tayo ng pagpapahalaga sa Ama sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Diyos. Ano ba yung kaluwalhatian ng Diyos? Ano po? So, makikita natin to sa John chapter 12 verse 28 kung paano yung sinasabi dapat nating gawin na ang kaluwalhatian ng Diyos. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit at nagsabi, pinararangalan ko na ito at muli pang pararangalan. So, yung kaluwalhatian ng Diyos. Alam nyo, napakaganda ng tayo nagpapatotoo. Pag tayo pinagpala, salamat sa Panginoon at pinagpala ako, salamat sa Panginoon. Ako'y natanggap sa trabaho. Pag tayo nagpapasalamat at nagpapatotoo sa biyaya at pagpapala ng Panginoon, ito'y pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kaya nga sa John chapter 17 verse 4,
Inihayag ko sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Tingnan po ang ating Panginoong Hesus, inihayag ko sa lupa ang iyong karangalan. Paano ba natin mapaparangalan ang ating Panginoon? Ano mang ating tinatangkilik, ano mang nasa atin, isang bagay na pwede natin itong ibigay ang karangalan para sa Kanya. Babalik tayo sa Diyos, walang anumang mga bagay. Kaya lahat ng ating tinatangkilik, dapat nating sabihin, ito'y nagmula sa Diyos. At dapat nating bigyan ng pasasalamat ang Diyos sa Kanya ang karangalan, sa Kanya ang kalwalhatian, magpakailanman. Amen, amen. So ano pa? Para sa kakalooban ng ating Ama. Okay? So kaya nga ano ba ang kalooban ng Ama? Ito yung magandang pwede nating gawin kung paano natin ipapahayag ang kanyang pagpapahalaga. Yung pagpapahalaga ng ating Panginoon, ang kaluwalhatian ng Diyos, pa po? Yung para sa kanyang kalooban. Ito yung dapat gawin natin Ang ginawa ng Panginoon, pagpapahalaga sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, pagpapahalaga naman sa kanyang kalooban. Okay? Kaya sabi ng Panginoon doon sa Gethsemane, Panginoon, kalooban mo ang mangyari, hindi ang kalooban ko. So, kaya nga doon sa Matthew chapter 26, verse 42, muli siyang lumayo at nanalangin, Ama ko, kung hindi po maaaring maalis ang kopang ito, malibang inamin ko, mangyari nawa ang iyong kalooban. So, maganda yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya yung kalooban ng Panginoon ay ito yung maganda nating sundin. Ito yung maganda nating gawin. Kung ano ang gusto ng Diyos. At ang kalooban naman ng Diyos ay tiyak, ito'y ikabubuti ng bawat isa. John chapter 4 verse 34, sinabi sa kanya ni Jesus, ang pagkain ko ay ang tuparin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang pinagagawa niya sa akin. So tayo mayroong mga dapat gawin na iniuutos sa atin ang ating Panginoon. Sa mga lingkod ng Diyos, mahalaga po yung sinasabi ng banal na kasulatan na lalo na pag ikaw ay pastor. Sabing ganyan ay to equip the saint. Hinirang niya ang mga apostol, propeta, ang evangelist, ang pastor at teacher, upang palakasin, patatagin ang mga mananampalataya at ihanda sa paglilingkod. Kung ikaw naman ay Kristiyano, ay mayroon tayong dakilang layunin. Kung ikaw'y tinawag ng Panginoon, pinili ka ng Panginoon, John chapter 15, verse 16. Ang sabing ganyan ng banal na kasulatan, ako ang pumili sa iyo, hindi ako ang pinili mo, upang ikaw ay humayo. Sa isang misyon, ang kalooban ng Ama ay tayo humayo, ang kalooban ng Ama na tayo mamunga, at kalooban ng Ama na manatili ang ating bunga. Pag ikay humayo, at nagkaroon ka ng bunga, alagaan mo ito, at manatili yung bungang ito, pagkat ibinigay sa iyo ng Panginoon upang iyo itong alagaan. Okay? So, sundin natin ang kalooban ng Panginoon. Ano ang kalooban ng Panginoon? Kalooban din ng Panginoon na ikaw ay pagpalain. Kaya sa araw na ito, ako'y naniniwala habang ikay nakikinig ng nagbubulay-bulay ng kanyang salita. Lubos na tayong pinagpala ng ating Panginoon. Bakit? Kasi inuna mo ang kanyang gawain, ang kanyang salita. Sabi nga ganyan ang sino mang umuna sa kanyang kaharian, sa kanyang katuwiran, lahat ng bagay ay pawang karagdagan na lamang. So, ang pagpapahalaga natin sa ating Ama ay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Diyos. Pagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Para sa kanyang kalooban. Para sa kanyang salita. So mahalaga po na tayo po'y tumutupad sa kanyang salita. Sabing ganyan, ngunit paanong matutupad ang mga kasulatan? Alagaan mo ito at manatili yung bungang ito, pagkat ibinigay sa iyo ng Panginoon upang iyo itong alagaan. Okay? So sundin natin ang kalooban ng Panginoon. Ano ang kalooban ng Panginoon? Kalooban din ng Panginoon na ikaw ay pagpalain. Kaya sa araw na ito, ako'y naniniwala habang ikay nakikinig ng nagbubulay-bulay ng kanyang salita. Lubos na tayong pinagpala ng ating Panginoon. Bakit? Kasi inuna mo ang kanyang gawain, ang kanyang salita. Sabi nga ganyan
Ang sino mang umuna sa kanyang kaharian, sa kanyang katuwiran, lahat ng bagay ay pawang karagdagan na lamang. So, ang pagpapahalaga natin sa ating Ama ay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Diyos. Pagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Para sa kanyang kalooban. Ano ba? Para sa kanyang salita. So mahalaga po na tayo po'y tumutupad sa kanyang salita. Sabing ganyan, ngunit paanong matutupad ang mga kasulatan na nagsasabing ito'y dapat mangyari? Kaya mapapansin mo sa Santiago, sa kanyang salita, sabing ganon, you are not hearer only but doer the word of God. So mahalaga po yon. John 8:28, kaya sinabi Jesus, kapag itinasan ng anak ng tao, malalaman mo yung ako'y ako nga. Wala akong ginawang batay sa sarili kong kapangyarihan. Ang ipinasabi lamang ng mga ama, ang siya kong sinasabi. So mahalaga po na tayo gumagawa, kumikilos ayon sa kanyang salita. So mga magulang, mga kapatid ko po, marami pang bagay na dapat tayong malaman upang maging kawangis tayo ng Diyos. Katulad tayo ni Kristo. Kaya sabing ganyan, imitate me as imitate Christ. Habang tayo nananatili at naglilingkod, habang tayo sumusunod, habang tayo nakikinig ng kanyang salita, gagawin tayong maging kawangis ng ating Panginoon. Nawa magpatuloy tayo, anuman dumating ng problema, pagsubok. Ano po? Ito ay pansamantala lamang at ang tagumpay ay ibinigay na sa atin ng ating Panginoon. Ano ho? Hayaan nating mangyari ito pagkat minsan ito'y paraan ng Diyos upang ikaw ay lumago sa ating pananampalataya. Pero hindi ito ang paraan para ikaw ay tumigil sa pananampalataya, pagkat ang layunin ng Diyos ay maging kawangis kanya, maging katulad ka ni Kristo. Katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo, na ang sabi niya, imitate me as imitate Christ. Muli, sa ating pinag-aralan, sabi doon, ang pagiging kawangin ni Kristo, higit sa lahat, ay ang pag-ibig para sa Diyos at para sa iba. Ang pag-ibig ni Kristo para sa Ama ay ipinahayag sa kanyang pagpapahalaga saan? Sa kaluwalhatian ng Diyos, para sa kanyang kalooban, para sa kanyang salita. Purihin ang ating Panginoon sa ating sandaling pagbulay-bulay ng salita ng Diyos. Nawa maging kawangis tayo ni Kristo. Purihin ang Diyos, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Bagamat ikaw, ang iyong mga salita ay iniwan mo sa amin upang kami ay lumakad ayon sa iyong mga salita. Nasundin ang iyong kalooban. Panginoon, gawin mo kaming katulad ng isang palyok at ikaw ang siyang potters. Lord, dalangin po namin, hubugin mo kami ayon sa iyong wangis. Ayusin mo po ang aming buhay. Namin po namin, kami po nagkakamali. Minsan, dumalakad kami nang hindi naayon sa iyong kalooban. Baguhin at ayusin mo po kami, Panginoon. At maging kaming pagpapala sa marami, sa ibang tao, lalong-lalo na sa aming kapatid sa pananampalataya. Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa na ngayon ay nakikinig ng iyong platform na